The third zone na mga kababayan, siyempre, ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon, comes now yung mga reactions ng mga officials natin. Both yung pro-administration and against President Bongbong Marcos. So pakinggan natin ano ba yung mga sinasabi nila. At pag-usapan natin mga kababayan kung yung mga sinasabi ba nila kapanipaniwala o basta may masabi lang, mima. Di ba? Pero siyempre si Pinsan mga kababayan, alam na. Sabi nga ni Pinsan Martin Romualdez ng tanungin about the performance ng ating Pangulong Bongbong Marcos, binigyan niya po ng perfect grade. Yan po, PBBM performance as a solid 10 out of 10, sabi po ni Speaker Martin. Yan po si Pinsan na malamang siya yung babasbasa ng ating Pangulong susunod na presidente. Kaya niya Mr. Maravillas nang gagalaiti si Maudigs. Lalo na si Inday, hindi na nag-monitor, hindi na nakinig, hindi na nag-attend, hindi na nakinig. Grabe niya Mr. Maravillas yung pagka-bleeding hearts ni Inday. Para pong baby, parang bata na inagawan po ng lollipop. Grabe yung pagtampo. Sabi dyan ni Speaker Martin, perfect score niya ang aking ibibigay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang grado ko niya. I would grade the President's performance at a solid 10 out of 10. Kasi niya, over the past year, he has demonstrated a strong leadership and made significant strides in delivering on his promises from the last zona, sabi po ni Romualdez. Tama naman po, agree. Mga sinasabi po ng mga critics niya na yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi po nag-deliver. Anong hindi po? Nakita ninyo kung ano yung pagbabago. Pati yung mga mahihirap po na dating nasa 4Ps, napakarami na po na nag-graduate sa kahirapan. Yung iba nga po doon na dating 4Ps, naging engineer na. Yung isang teacher po nag-graduate sa 4Ps. Magna cum laude yata yon. Tinakita mismo doon sa zona mga kababayan, palakpakan yung mga tao. Nakita ninyo yung epekto kung paano na-transform yung buhay nila. So, isang halimbawa lang yon mga kababayan. Kaya sabi po ni Pinsan Martin Romualdez, the House would remain focused on approving needed legislative proposals, including priority measures identified during the last Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC, as well as in the past zona. 100% din mga kababayan yung kanyang suporta para hindi mahirapan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-implement ng mga kinakailangang programa para maiangat po yung kalagayan ng ating mga mamamayan. Kaya sabi po ni Martin, I took pride niya in the legislative accomplishments ng House, saying the positive impact of the laws passed by the 19th Congress and signed by President Marcos is now being felt by Filipinos. All necessary laws requested by the President in the previous zona niya, everything has passed here in the House of Representatives. Ganun po, maganda yung naging teamwork ng Congress, lalo pa yung House of Representatives. At sana ganun din ang sundan ng Senado po. Yung Senado masyadong madaldal. Maganda sana kung yung daldal nila pinapakinabangan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ikong mga grandstanding man lang po, pampapogi in aid of election. In aid of re-election po sa Senado or election in higher position pagdating ng 2028 presidential election. Yan ang masama doon. Kaya sabi po ni Martin, we have done our homework. We address concerns on food security, climate change, social protection, tourism, public health, public order and safety, among others. In fact, the fruits of our
overarching development agenda initiatives for the past 2 years anya are now slowly being felt across the nation. 100% anya yung naging approval ng mga batas sa amin. On third and final reading sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Of all these 17 priority measures identified ng ating Pangulo sa SONA nung isang taon. So sabi niya, as a result of that, from the third quarter of 2022 to the first quarter of 2024, the economy grew by an average of 6.1%. For the first quarter of 2024 alone, the Philippine economy outperformed Indonesia 5.1%, Malaysia 4.2%, Singapore 2.7%, and Thailand 1.5%. Kaya mali po yung sinabi ni Senator Robin Padilla na dahil lang po yung Vietnam daw po na pag-iwanan na tayo dahil lang sa nagdagdag ng flights yung Vietnam Airline papuntang Vietnam. From Manila to Vietnam, 2 city na niya. So sinabi niya, yun lang yung naging basis niya doon. Inapakalinaw po. Tayo yung sa Kalam. Yan baga tingnan ninyo, mga kababayan. Nasa data mismo. He noted that in May, the National Economic and Development Authority projected that the country's growth target of 6% to 7% this year is achievable with the implementation of appropriate government policies. And as a result, the country is expected to continue outperforming most emerging economies and expand further to a range of 6.5% to 7.5% in 2025, sabi po ni Romualdez. Pati yung credit rating natin maganda, triple B. Stable outlook po siya, mga kababayan. Ibig sabihin, pag maganda yung credit ratings natin,
marami yung gustong magpautang, ang ibig sabihin maganda ang ekonomiya natin. Kung sa negosyo po, ikaw ay negosyante, pag walang magpautang sa'yo, ibig sabihin mahina yung negosyo mo. Walang manimala na makakabayad ka. Di ba? Pero pag pinag-aagawan ka ng mga bangko na gusto kang pautangin, ibig sabihin you're doing good as a businessman. Ganon din sa bansa, mga kababayan. Pag yung credit rating mo ay maganda, triple B, marami yung nagtitiwala na mga financial institutions. Ibig sabihin, you are doing well. Ganun lang yun. Maganda yung pamamahala ng gobyerno. Naintindihan ninyo mga nausog? Sabi kasi ng mga nausog, lumubuan niya yung foreign debts ng Pilipinas. Tingnan naman ninyo kung sino yung nagpalubo. Ang karamihan sa mga utang na yan, inutang ni Maudigs. Minana lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? At ngayon, kung dumami yung gusto magpautang sa atin, madagdagan pa yung utang, ang ibig sabihin, marami yung nagtitiwala sa atin. Mas marami yung nagtitiwala sa atin ngayon. O di maganda? O ngayon, ito naman yung naging reaksyon sa sona ni Chis Escudero po, Senate President. Isasama mo rin ba yung loto? Sugal din ba yun? So depende. Dapat national policy yan, kaugnay sa sugal, kung gusto talaga nating malipon ang masasamang epekto ng bisyong ito. So kung magkakaroon ng batas o ng palo-palo, sir, dapat para sa lahat, natanggalin na lahat? Para sa akin, dahil kung hindi, magpapasalan tayo palagi ng batas kada may maiimbento silang pangalan at panibagong uri at klase ng sugal. Tama lang na ituloy yun para matiyak natin na yung illegal ay talagang masusupil, both may lisensya o walang lisensya. Nasa diskresyon na ni Senator Risa kay pagpapatuloy niya yung kanyang pagdinig kaugnay sa bagay na yan. Walang pipigil sa kanya sa pagdinig na yan. I don't think that's the point. I think the point is his speech was honest, truthful, and comprehensive. I was in fact glad and happy that he spent the first 10 minutes of his speech on agriculture and beginning with an admission that up to today, the price of rice is still high. Ang pinakamalaking problema ang kinakaharap ng sino mang gobyerno o opisyal ay hindi inaamin yung tunay na kalagayan ng bansa at hindi inaamin may problema tayo. Ang unang hakbang para sa akin sa pagresolba ng anumang problema ay pag-amin na may problema tayo. Ginawa yun ng Pangulo kahapon. Hindi siya nagpanggap, hindi siya nagsinungaling, hindi siya nagkubli kaugnay ng mataas na presyo ng bigas. Inamin niya ang problema pa rin yun at ginagawa niya ng paraan para mapababa yun at sa sumunod na 9 na minuto, yun ang tinalakay niya sa unang bahagi ng kanyang sona. Ikinigalak, ikinatuwa, at marahil gayon din ang mga magsasaka. Yung mga sinabi niyang yun kahapon. Di ba? Napagaganda yung evaluation po ni Chis Escudero sa naging sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nagpanggap yung ating Pangulo na wala na yung problema sa mataas na presyo ng bigas. In-acknowledge niya. At yun ang key, mga kababayan. Sa isang matinong leader, magaling na leader, kailangan kung ano yung problema, you acknowledge kung ano siya para po masolusyonan at sinusolusyonan ng ating gobyerno po sa pamamagitan ng pagtutok sa mga problema po sa food production, pagpapaunlad sa ating agrikultura. Yun mismo ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Yan po. PBBM pushes more irrigation farm-to-market roads project to boost Philippine agri-sector. Government working to protect communities from La Nina. Government to continue anti-poverty initiatives, stabilize rice prices, sabi ng ating Pangulo. Yan po yung mga zona highlights. Ayos pa? Pero yung mga militant, siyempre, laging may sinasabing masama. Tulad yan ni Brosas. Tapos, mga issues ng peace talks, peace process. Although may mention siya ng naikse, pero hindi naman yun yung buong laman na gusto nating marinig. In fact, yung binabanggit niya, may mga questions pa tayo doon. Using amnesty, it is for pacification of levels. No? At hindi talaga yung tunay na kailangang ugatin yung problema ng pakikibaka ng mga... Lahat na lang baka, wala man lang baboy. Farm struggle, in short, diba? So, Kalabaw. Kasi yung yung
tackle the issue eh. Yan po si Arlene Brusas na sabi tatakbong senador. Alam niyo na kung saan niyo po isushoot. Para sa kanila po, walang magaling na leader. Si Juma lang. Si Juma wala na po eh. Bumalik na sa lupa si Juma. Tama? O ito pa yung isa pa, mga kababayan. Galing ito sa Philstar, Philippine Star po. Pakinggan natin yung sinasabi nito. Si Raul Manuel, Kabataan Party List. Madami talagang kulang, diba? Kumbaga kung estudyante may effort sa exam, pero in general, kulang pa rin talaga. Sa edukasyon, ang kitutal para eksperimento, pero gusto pang lalong pag-eksperimentohan by adding textbook dun sa iba't ibang strand sa senior high school at naging proud pa dun yung Pangulo. Regarding the ban on Pogos, matagal tayo nag-file sa Kabayan Coalition ng bill on that, kaya para ma-implement talaga yung sinabi ng Pangulo, hindi pwedeng salita lang, dapat merong batas. Kasi kagaya nung sa reclamation na verbal lang, tapos nangyayari pa rin sa ground. Kaya kailangan lalong as soon as time possible ay ma-discuss na at mapasa on both houses yung bill to ban Pogos. Di mag-file po kayo, siguradong pipirmahan yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na iban ang lahat ng Pogo dito sa ating bansa. Pero napakahalaga na po yung naging utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Effective kahapon, bawal na yung lahat ng Pogo. At binibigyan sila until December para naman yung mga affected workers, hindi man po ma-displace na agad-agad. Wala silang pupuntahan. So I think that's fair, mga kababayan. Tama ba? Ayan man lang, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.